Ito ay isang maikling istorya lamang. Pinamagatang Demonyo ng Maynila, ang kriminal na tinugis ng dilim. Taong 1994, sa isang madilim na selda ng New Bilibid Prison, may isang taong nananahimik. Pero hindi kailanman tumigil ang kanyang mga mata sa paghanap ng susunod na biktima. Hindi ito basta kwento lang. Hindi rin ito alamat o engkanto o maligno. Ito ay kwento ng isang tunay na halimaw, isang taong isinilang na walang budhi at walang puso. Pero gaya ng lahat ng kasamaan, may hangganan. At ang kanyang hangganan, masasaksihan nyo sa kwentong ito. Sa isang liblib na baryo dito sa Pilipinas, hindi na lang natin babanggitin. Siya ay si Rogelio, 41 taong gulang. Matangkad, kalbo na ang unahan, o sa madaling salita, panot. At may mga matang parang walang laman. Kung titignan mo, ordinaryong tao lang. Isang karaniwang tatay sa kanto, isang driver, o tindero sa palengke. Pero ang mga mata, walang buhay. Parang dalawang balon na hindi mo gugustuhing silipin. Tinawag siya noon ng mga pahayagan na ang demonyo ng Maynila. Bakit? Dahil sa mga kasong ikinabigla ng lahat. Rape, pagpatay, at hindi lang isa o dalawa. Maraming babae ang nawala sa kamay niya. May mga nakaligtas pero durog ang pagkatao, habang sa iba, hindi na nakauwi. Sa husgado, walang awa niyang tinititigan ang pamilya ng mga biktima. Walang luha, walang pagsisisi. Ang tanging meron sa kanya ay ngisi. Parang pinagmamasdan niya lang ang palabas na siya mismo ang bida. No remorse, sabi ng hukom. Ikaw ay makukulong ng panghabang buhay. At doon ipinasok siya sa New Bilibid Prison. Kung iniisip mong parusa iyon para kay Rogelio, nagkakamali ka. Kasi para sa kanya, paraiso rin ang bilangguhan. Kung sino ang mahina, siya ang nauubos. Kung sino ang marunong maglaro, siya ang lumalakas. At si Rogelio, sanay sa laro ng dugo at pananakot. Sa loob ng bilibid, may kanya-kanyang hari. May mga gang, may mga sindikato, droga, smuggling, sugal. Lahat ng karumal-dumal nangyayari. Ang mga gwardya, sabihin na lang natin hindi lahat matino. Yung iba nababayaran. At si Rogelio hindi nagtagal, natutong makihalo. Nakita ng iba ang tapang niya, o baka kabaliwan. Dahil kapag may umaatake sa kanya, hindi siya nakikipagbasag ulo o lumalaban ng patas. Gumagamit siya ng mga kutsilyo na gawa sa tinidor, ng tansan na pinapatalim, ng kahit na anong bagay na pwedeng ikamatay ng tao, na walang pakundangan habang nakikipaglaban at nakangisi pa. Kaya't hindi nagtagal, natuto ang mga preso. Huwag kalabanin si Rogelio dahil, sabi ng iba, baliw yan. Ngunit ang mas nakakatakot, marunong din siyang magpahambol kung kinakailangan. Meron siyang charm, parang aktor sa pelikula. Kaya niyang makipagbiruan sa mga gwardya o kahit na sino. Magkikipagkwentuhan sa kapwa preso. Pwede siyang magpanggap na mabait. Doon siya magaling. Pero sa likod nun, may pinabalak lagi. At hindi yun mabuting balak. Minsan sa gabi, habang ang iba ay natutulog, siya ay gising, dilat na dilat, at laging nakangisi.
Pagkalipas ng 1 taon niya sa bilangguan, isang umaga na tila ordinaryo, may truck na lumabas mula sa workshop ng kulungan. Mga kahon ng kahoy, mga bakal na ginagamit sa mga proyekto. At doon, sa isang sulok, nakahiga si Rogelio sa loob ng kahon. Nakabalot ng kumot, amoy grasa at alikabok. Paano siya nakalusot, kamo? Simple. Binayaran ng gwardiya. Yung perang ginamit niya na ninakaw niya sa isang nabiktima niya noon, tinago sa apartment niya. Tapos pinakuha niya sa kapatid niya. At yun ang ginamit para sa bribe. Sa loob ng kulungan kasi, pera ang Diyos. At kung may pera ka, walang imposible. Pwede kang magpatayo ng sarili mong kabaret. Pwede yan. Gumawa ng negosyo. Maging komportable ang buhay mo. Pwede rin kung may gusto kang patahimikin. At para kay Rogelio, ginamit niya ito para makatakas. Nung umandar ang truck, ramdam ni Rogelio ang bawat pag-uga. Bawat kilometro, parang humihinong kalayaan. Sa isip niya, tapos na ang kulungan. Panahon na ulit para mabuhay. Nang makarating ang truck sa labas, tahimik siyang bumaba. Walang nakapansin. At sa gitna ng kaguluhan ng Maynila, siya ay naglaho. Walang pulis na nakahabol. Wala ring nagtanong kung nasaan siya. Hindi siya nagtagal sa Maynila. Alam niyang doon siya unang hahanapin. Kaya't bumiyahe siya sa probinsya. Sumakay ng mga jeep, bus, tricy, palipat-lipat. Hanggang makarating siya sa isang baryong hindi kilala ng karamihan. Malayo sa syudad, malayo sa batas. Sa baryong yon, ang mga tao ay simple. Nagtatanim ng palay, nag-aalaga ng manok, at tuwing hapon ay sabay-sabay na nagro-rosaryo. Wala silang alam tungkol sa kanya. Wala silang babala. At doon, ipinanganak muli si Rogelio. Gamit ang natitirang perang ninakaw niya, nangupahan siya. Sapat na para makapag-umpisa. Hindi na siya ang demonyo ng Maynila. Sa baryo, siya si Mang Leo, isang mahirap na magsasaka na naghahanap lang ng tahimik na buhay. Tahimik, oo, pero pansamantala lang. At habang nakatingin siya sa mga batang naglalaro sa kalsada, sa mga dalagang nag-iigid ng tubig sa poso, at sa mga inang nagluluto ng hapunan, may isa siyang nakita, o sa madaling salita, pinagka-interesan. Isang mukha, isang batang babae. At sa unang tingin pa lang, alam niyang hindi siya papayag na hindi ito mapapasa kanya. Si Maria, 17 taong gulang. Maputi, mahaba ang buhok, laging nakangiti kahit pagod sa bukid. Isa siyang simpleng dalaga, anak ng isang mag-asawang kilala sa baryo bilang masisipag at relihiyoso. Tuwing hapon, siya ang nakikitang nag-iigib sa poso, nakasuot ng lumang palda habang ang ibang kabataan ay naglalaro. At doon nagsimulang mabuo ang bagong pagkahumaling ni Rogelio. Hindi pag-ibig, hindi paghanga, kundi isang obsesyon. Sabi nga nila, pwede mong tanggalin ang isang tao sa lansangan, pero hindi mo matatanggal ang lansangan sa isang tao. Babalik at babalik ito sa ugaling panglansangan. Sa gabi, nasa lumang bahay na inuupahan niya, nakatitig sa kisame habang paulit-ulit niyang iniisip
ang mukha ng dalaga. Para bang siya ang gantimpala ng kanyang pagtakas. Para bang may utang sa kanya ang mundo at si Maria ang bayad. Sa simula, nagpakabait siya, nagpakumbaba, nagpakahambol. Kahit hindi marunong magbungkal ng lupa, nagkunwari siyang marunong. Nakisabay sa fiesta, tumulong sa pagbibitbit ng bangko sa kapilya, nakikitawa sa mga taga-baryo. "Oh, si Mang Leo, mabait yan," bulong ng isang matanda. "Salamat at may dagdag na kamay sa palayana," sabi ng iba. Walang nakakaalam na habang sila ay nagtitiwala, siya ay nagtatago sa lihim na mas madilim pa sa gabi. Isang gabi, habang dumidilim ang langit, nakatayo siya malapit sa poste. Nagpapanggap na umiihi. Hawak-hawak ang pototoy at nilalaro ito. Tinatanaw si Maria na nag-iigib mag-isa. Ang lampara sa tabi, mahina ang sindi. Nakikita niya ang pawis sa leeg ng dalaga. Ang mapupulang pisngi nito habang binubuhat ang balde. Sa isip ni Rogelio, para itong ritual. Para bang sinasadya ng tadhana na ipakita sa kanya ang kagandahan ng isang inosenteng nilalang. Lumapit si Rogelio, o sa pagkakakilala nila sa baryo, si Mang Leo. Nakabukas pa ang zipper. "Magandang gabi, iha," bati niya. Pinilit gawing banayad ang boses. Nagulat si Maria, pero ngumiti pa rin. "Magandang gabi po, Mang Leo," sabi ng dalaga. At doon lalong natali si Rogelio. Sa simpleng ngiti, sa boses na parang musika, hindi niya inisip na bata pa ito. Hindi niya inisip na mali. Para kay Rogelio, lahat ay sa kanya kung gugustuhin. Habang lumilipas ang linggo, unti-unti siyang nagbabalik sa tunay na ugali. Nagsimula muna sa maliit na bagay. Minsan may nawawalang manok sa kapitbahay. May nawawalang bigas sa kamalig. May lasing na binugbog sa gitna ng kalsada dahil hindi raw nagbigay galang. "Baka napikon lang," sabi ng mga tao. Pero alam nilang kakaiba si Mang Leo. May tapang na hindi nila maintindihan. May titig na hindi nila kayang sagutin. Hanggang isang gabi, isang matandang lalaki ang nakalapit sa kanya sa tindahan. Nakilala siya. "Hindi ba't ikaw yung nasa dyaryo? Yung..." Hindi na natapos ang matanda, bigla itong sinakal ni Mang Leo at kinaladkad. Kinabukasan, natagpuan na lang siyang nakahandusay sa ilalim ng puno. Aslas ang leeg. Walang nakakita kung sino ang may gawa. Meron siguro pero ayaw magsalita. At si Rogelio, nasa misa kinabukasan. Nakaluhod, nakangiti, parang walang nangyari. Habang palalim ng palalim ang kanyang pananatili, palalim din ng palalim ang kanyang pagkahumaling kay Maria. Sinusundan niya ito sa gabi, pinagmamasdan habang naglalakad papuntang kapilya. Minsan nakatayo siya sa dilim, laging nakabulsa ang kamay, at naglalaway habang si Maria ay naliligo sa poso, hawak ang lumang tabo at hindi alam na may mga matang gutom na nakatitig. Kapag may binatang nagtatangkang manligaw kay Maria, hinaharas niya. Minsan binabantaan lang, pero nang may isang kabataang matapang ang naglakas ng loob, natagpuan na lang siyang patay sa gulod, duguan ng ulo na parang tinira ng bato.
walang nakakita, walang nakarinig, o kung meron man tulad ng dati, walang nagsasalita. Sa baryo kasi, tahimik ang lahat. Kasi sa baryo, napakahalaga ng kapayapaan. Isang gabi, lasing si Rogelio. Nakaupo sa harap ng kanyang kubo. Nakatingin siya sa buwan. Hawak ang bote ng gin. At doon siya nagsimulang magsalita. Kahit wala namang nakikinig. Alam niyo, mga hayop, ako ang hari dito. Ako, wala kayong magagawa. At yung dalagang yon, akin siya. Akin. At sa ilalim ng liwanag ng buwan, sa dilim ng gabi, parang may mga matang nakatingin sa kanya mula sa malayo. Mga matang pula, mga matang tahimik lang na nagmamasid. Dumating ang mga huling araw bago ang karawan ni Maria. Ang buong baryo abala sa pagkahanda dahil nga kilala nila ang pamilya ni Maria. Madaming nagkakautang na loob dito kaya lahat ng baryo nagditiwang. May mga lechon, may mga banderitas, may tugtog ng plaka. Para sa kanila, ito ay isang mahalagang yugto sa buhay ng dalagang 18 taon. O in short, debutante si Maria. Pero kay Rogelio, ito ay pagkakataon. Sa isip niya, iyon ang gabi na kukunin na niya si Maria. O in short, lalabas tanganin. At wala nang makakapigil. Sa mga sumusunod na oras, binuo niya ang plano. Kumuha ng lubid, nagtabi ng kutsilyo mula sa kusina ng kapitbahay. At sa gabi ng bisperas ng kaarawan ni Maria, dumulas siya papasok ng bahay ng pamilya. Tahimik ang loob ng bahay. Ang maririnig mo lang ay ang tugtugan sa labas. Pero ang kanyang paghinga, malalim at mabigat. At sa kanyang isip, ito na ang simula ng panibagong buhay. Isang buhay na siya ang hari at si Maria ang kanyang reyna. Pero ang hindi niya alam, siya pala ang napiling ihanda. Hindi sa handaan ng kaarawan, kundi sa isang kasiyahang hindi kailanman malilimutan ng kanyang kaluluwa. Habang ang lahat ay abala sa labas na nagsasaya, si Rogelio. Hawak ang kutsilyo, marahang binuksan ni Rogelio ang pinto ng bahay. Ang mga kahoy na sahig umuugong sa bawat yabag. Pero hindi iyon alintana. Sa loob, naroon ang pamilya ni Maria. Walang kaalam-alam. Isa-isa niyang pinatulog ang mga ito. Una niyang nilapitan ang ama. Tinakpan ng basahan ang bibig. Mabilis na tinali ng lubid ang kamay. Ang ina, ganun din. Pinalo ang batok. Pigil na hininga, pigil na sigaw. At sa huli, lumapit siya kay Maria na nag-aayos ng buhok. Tinakpan ng basahan na may pampatulog ang bunganga ni Maria. Para kay Rogelio, iyon na ang tagumpay niya. Lumuhod siya, inilapit ang muka at sa malamig na bulong, simula ngayong gabi, akin ka na. Pero bago niya pa magalaw, si Maria, dumilat ito. At sa dilat na yon, may kakaiba. Hindi mata ng tao. Ang mga mata niya ay pulang-pula, parang apoy na nag-aalab sa dilim. Biglang nangisay ang katawan nito. Ang mga daliri humaba. Ang mga kuko kumislap na parang mga itak. Ang bibig unti-unting bumuka. Naglalantad ng matutulis na ngipin. At doon napaatras si Rogelio. Anong
Anong ginagawa mo? Ngumiti si Maria, hindi na inosente, kundi halimaw na nagising. Ate, kuya, nagugutom ako. Mula sa dilim ng bahay, unti-unting gumalaw ang mga nakataling magulang. Hindi sila ordinaryo. Ang kanilang mga mata kumikinang na parang pula. Ang kanilang mga mata kuminang din ng pula. Ang kanilang mga ngipin matatalas. Ang balat nanigas, parang may balat na di pangkaraniwan. At doon niya lang naintindihan, hindi tao ang pamilyang ito. Aswang sila. At siya pala ang handog. Nagpumiglas si Rogelio. Sinubukang lumabas ng bahay. Pero mabilis siyang nadakma ng mga kamay na parang bakal. Itinapon siya sa gitna ng sala. Kumalabog ang katawan niya sa sahig. Naglalaway ka sa anak ko, di ba? Ayan, tignan mo. Paglawayan mo. Bulong ng ama. Nagsisigaw si Rogelio. Nagsumamo, pero walang nakarinig. Ang mga kapitbahay tahimik lang sa kanilang mga ginagawa. Sumasayaw at tinutuloy ang kasiyahan. Sanay sila sa mga sigawan tuwing gabi, pero alam nilang may mga bagay na mas mabuting hindi na pakialaman. Pinaglaruan siya ng pamilya. Si Maria, baguhan pa lang, nagsisimula sa simpleng kagat sa kanyang braso. Ang dugo sumirit. Umiyak si Rogelio sa sakit, pero lalo lang silang natuwa. Tay, wika ni Maria, nakangisi. Gusto ko ako ang mag-alis ng dila niya. At doon dahan-dahan niyang hinila gamit ang matutulis na kuko ang dila ni Rogelio. Ang mga sigaw ni Rogelio nag-eko sa buong bahay, pero walang naglakas ng loob na lumapit. Ang sumunod naman ay ang kanyang pagkalalaki. Ang ina ang lumapit, ngumisi. Ito ang rason kung bakit ka ang dito, di ba? Tanggalin natin. Sabi ng ina habang tumatawa. At sa isang kagat, tinapos ang lahat. Ang halimaw na ginamit ang katawan ng iba, ngayon wasak na ang kanya. Hindi siya pinatay agad. Mas masarap kasi kung may natitira pang hininga. Natapos na ang kaarawan ni Maria na hindi man lang sila lumalabas ng bahay. Nagsiuwihan na rin ang mga tao. Naintindihan na lang nila, at least nag-enjoy sila at nakakain. Si Rogelio dinala sa ilalim ng bahay, isang dungeon, amoy lupa at kalawang. Doon siya ikinapos sa kadena, ginawang laruan ng pamilya. Pinapakain, pinapainom para manatiling buhay. Minsan, tinutusok ang balat gamit ang karayom. Minsan, hinahayaang magutom bago bigyan ng panis na pagkain. Minsan, kinakausap siya ni Maria. Simula ngayon, akin ka na. Sabi ni Maria na nakangisi at namumula ang mga mata. At sa bawat araw na lumipas, unti-unti siyang nagiging mas mababa pa sa hayop. Isang katawan na puro sugat, isang kaluluwang pinapahirapan. Kung ikukumpara ang buhay niya sa bilibid at sa buhay niya sa mga kamay ni Maria, malayong malayo. Paraiso ang bilibid kung ikukumpara mo dito. Sa ibabaw ng lupa, normal ang buhay ng baryo. Ang mga tao kumakain, nagtatanim, nagdarasal. Pero tuwing gabi, may mga sigaw na pumapailan lang mula sa bahay nila Maria. Mga hiyaw na nagdudulot ng kilabot. At
ang mga taga-baryo, tahimik lang dahil alam nila kung sino yun at deserve niya yun. Lumipas ang mga buwan, si Maria ganap ng aswang. Maganda pa rin sa umaga, nagdarasal pa rin sa simbahan, pero sa gabi, siya ang reyna ng dilim. Walang batang naglalakas loob na maglakad sa kalsada kapag hating gabi dahil baka makita nila ang mga matang pula sa bintana. Samantalang si Rogelio, wala ng pangalan, wala ng dangal, isang kalansay na pinapagalaw na lang ng hininga. Kung minsan iniisip niyang mas mabuti pang pinatay na lang siya. Pero iyon ang kaparusahan niya. Hindi siya mamamatay hanggat hindi pa sila nagsasawa. At hanggang ngayon, may mga nagsasabing kung makikinig ka ng mabuti sa baryong iyon, lalo na kapag malakas ang hangin, may maririnig kang ungol mula sa ilalim ng lupa. Hindi sigaw ng kung anuman, hindi iyak ng hayop. Sigaw ng isang halimaw na naging biktima ng mas malalaking mga halimaw. Kaya nga, sabi nila, kahit saan ka magtago, hahabulin ka ng mga kasalanan mo. Walang tumatakas sa hustisya, minsan hindi sa korte, kundi sa kamay ng mga nilalang na mas malupit kaysa sa tao. Si Rogelio ang tinaguriang demonyo ng Maynila. Tumakas sa kulungan, pero doon din siya natapos bilang laruan ng mga aswang. At sa baryo, naging sikreto lang siya ng lahat. Walang nagtanong, walang nag-usisa. At si Maria, hindi na siya inosente. Siya ay naging anino ng gabi. Patunay na hindi lang ikaw ang halimaw sa mundong ito. Mag-ingat ka sa mga makakabangga mo. Baka makahanap ka ng katapat mo o mas masahol pa sa'yo. At dito na nagtatapos ang kwento. Napaka-interesting ng kwento, no? Demonyo ng Maynila, ang kriminal na tinugis ng dilim, di ba? Sino ang mag-aakala na ang halimaw na tumakas mula sa kulungan, mas malaking halimaw pa pala ang haharapin niya, di ba? Ano masasabi nyo? Gusto nyo ba ng mga ganitong usapan? Huwag kalimutang mag-subscribe. Nagbabahagi kami ng creepy, minsan real life horror story, minsan fictional, 3 beses sa isang linggo. At kung gusto nyo naman ng mga solid immersive storytelling podcast, nag-upload din kami niyan. Comment lang kayo. Support nyo kami. Encourage nyo kami magsulat pa araw-araw para makakinig kayo ng mga ganitong klaseng istorya. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa susunod. Ito ang Dilaw na Kandila at ako si Sir Sig. Bye-bye.